Nang marinig ang sinabi ni Logan, tinanong ni Dwayne kung hindi ba siya pinagbawalan ni Val Fermi na gawin iyon. Tinanong niya si Logan kung babaliwalin niya ang babala ng isang superhuman. At sinabi ni Logan sa kanya na ito mismo ang gagawin niya. Nahimiti si Dwayne at nang saluhin siya ni Henkel. Sinabi niya kay Logan na kahit na walang kakayahang lumaban si Bifrost dahil sa digmaang sibil, maaaring ituring ito bilang hamon sa ikalawang prinsipe. Bilang resulta, maaari silang gawing halimbawa, upang mapanatili ang kontrol sa ibang neutral na puwersa. Biglang lumabas si Logan mula sa imahinasyong kabaong ni Henkel. Tinakot ang mga imahinasyong tao, at sinabi kay Henkel na mali siya. Sinabi ni Logan na sila ay nasa digmaan bago pa magsimula ang digmaang sibil. Kaya ito ay labanan lamang sa pagitan ng mga pamilya. Ang pag-isip nito bilang hamon sa ikalawang prinsipe ay masyadong malawak na interpretasyon. At alam ito ng ikalawang prinsipe at ni Duke Valterman. Nang marinig ito, tinanong ni Henkel si Logan kung hinulaan niya ito. At kinuha ang Kastilyo Tumoto para sa mismong dahilan na iyon. Pagkatapos ay isinantibi niya ang ideya, sinasabing walang paraan na makikita ni Logan ang hinaharap. At pinagtawanan ito ni Logan. Pagkatapos ay sumingit si Patrick, sinasabing kahit tama si Logan. Si Valterman ay ang uri ng tao na maniningil sa kanya sa ibang pagkakataon, kung hindi man ngayon. At tinanong si Logan kung pinag-isipan niya ang posibilidad na iyon. Sinabi ni Logan na hindi niya ito pinag-isipan, yumuko ang kanyang ulo, at nagulat si Henkel. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya ito pinag-isipan, dahil walang paraan na maniningil sa kanila si Valterman. Siyempre, iyon ay kung sakaling sakupin nila ang Kastilyo Bifrost. At maging sapat na malakas upang maging bargaining chip para sa parehong paksayon. Maging sapat na malakas para gustuhin sila ng parehong paksayon. Isang ideya na nagpatahimik sa lahat. Pagkatapos ay bumaling si Patrick kay Dwayne at Henkel. At sinabi sa kanila na iwanan siyang mag-isa kasama si Logan sandali. Habang sila ay umaalis, nagtataka si Dwayne kung maglalaban sila. Mahigpit na hinahawakan ng ilang piraso ng papel. Pagkatapos ay bumaling si Patrick sa kanyang anak, kinakausap siya. Tinanong niya si Logan kung napagtanto niya na may malaking pagkakamali sa kanyang pangangatwiran. Na nagpatigil kay Logan. Para gumana ang planong ito, dapat hindi matapos ang digmaang sibil, pagkatapos nilang sakupin ang Bifrost. At lumakas para gumana ito. Pagkatapos ay sinabi ni Patrick na mukhang tiyak si Logan. Na ang digmaang sibil na ito ay pinagplanuhan. O pinahaba, na hindi inaasahan ni Logan na malalaman ni Patrick. Habang nakatingin si Patrick kay Logan, iniisip ni Logan na kung titingnan mo ang kasaysayan, bihira ang mga kaso kung saan ang digmaang sibil ay tumatagal ng higit sa 1 taon. At ang katotohanan na ang malaking digmaang sibil ay tumagal ng 3 taon. Ang siyang naging espesyal na kaso, isang detalye na nakaligtaan ni Logan. Pagkatapos ay bumantong hininga si Patrick at pumikit. Sinabi niya kay Logan na sinabi niya ito bago ang pag-atake sa Kastilyo Tumoto. At sasabihin niya ulit, ngunit wala siyang intensyon na makialam sa kanyang isipan. Naniniwala siya na ang lahat ng ginagawa ni Logan ay para sa kapakanan ng pamilya. Gayunpaman, mas mabuti para kay Logan na punan ng mga ganitong uri ng pagkukulang. At sinabi ni Logan na isa sa isip niya ito. Nakatingin sa malalaking bintanang salamin. Sinabi ni Patrick na ang natitira na lamang ngayon ay ang sakupin ng Bifrost, o sa halip, bawiin ang lupain ng kanilang mga ninuno. Sa tarangkahan ng pangunahing kastilyo ng Bifrost, 2 gwardya ang nakatingin sa malayo dahil may nakita sila, at ang isa na may hawak na binocular ay hindi makapagsalita. Isang buong hukbo ang sumasalakay sa kastilyo, at hindi basta-bastang hukbo, kundi ang mga tauhan ng McLean. Sinabi ng isang lalaki mula sa pader sa mga tao na hamandang lumaban, habang sinabi ng isa pa na nagpadala sila ng mensahe sa parada. Kaya darating ang mga puwersa sa lalong madaling panahon. Kaya kailangan lamang nilang lumaban hanggang doon. Sinabi ni Logan na mukhang wala silang intensyon na sumuko ng mapayapa. At sinabi ni Patrick na hindi na kailangang patagilan ito. Habang may isang tao na humakbang sa pader. Sinabi ni Logan na kukunin nila ang kastilyo agad, at sinabi ng lahat na naiintindihan nila. Pagkatapos ay nagambala si Logan ng isang boses.
Sinasabi sa kanya na ang kanyang kamahalan ay iniwan ang lupain ito para sa digmaan na magpapasya sa kapalaran ng bansa. Iniwan niya sa kanya ang marangal na tungkulin na tumayo dito bilang huling linya ng depensa. Sinabi ng lalaki na marami siyang narinig tungkol kay Logan, at pagbabayaran niya siya sa kahihiyan ng pagnanakaw sa Castillo Tomoto. Ito si Lentor, isang mataas na ranggong kabalyero, at habang hinahampas niya ang kanyang espada, hinamon niya si Logan sa isang duelo sa mga kabalyero. Sinabi niya kay Logan na kung siya ay isang kabalyero, sasagutin niya ang kanyang hamon kung hindi ay mapapahiya siya. Ngunit iniisip ni Logan na si Lentor ang nagpapahiya sa kanyang sarili. Isang suntok ang tila tumama sa mukha ni Lentor. Nagdugo ang kanyang ilong, at si Logan ang tila sumuntok. Nang makita ang nangyari, sinabi ni Logan na tinapos niya ang lalaki gamit ang kanyang kamao nang hindi niya namamalayan. Nakatayo sa likod ni Lentor si Henkel, na tinanong ni Logan kung kumusta si Lentor. At sinabi ni Henkel kay Logan na nahimite siya. Itinulak ang kanyang mukha gamit ang kanyang bota. Hindi makapaniwala si Logan na nahimite ang lalaki sa ganoon lang. At tinatanong ang kanyang sarili kung mataas na ranggong kabalyero talaga si Lentor. At sinabi ni Henkel na tila, talagang nawala na sa sarili ang Bifrost. Tinatanong kung paano niya iiwan ang isang lalaking puro salita lang upang pamunuan ang kanyang mga depensa. Pagkatapos ay bumaling si Logan sa kanyang ama. Sinasabi sa kanya na tapos na sila. Ngunit tila hindi siya nakikinig. Muli niyang sinubukang kunin ang atensyon ni Patrick. Ngunit tila nabighani siya. Sinabi ni Patrick na ito na iyon ang lupain ng kanilang mga ninuno, kung saan sila pinalayas 200 taon na ang nakalipas. Nakatingin dito, tinanong ni Patrick kung sino ang mag-aakala na mababawi nila ito ng ganoon kadali. Tumingin si Logan sa kanyang ama at ngumiti. Pagkatapos ay tumalikod siya, at sinabi na hindi ganoon kadali. Tumitingin silang dalawa sa likod sa kanilang mga tao, at ang bawat sundalo ay nakangiti sa ilalim ng nagniningning na langit. Nakatingin kay Ronyan at Henkel. May napagtanto si Patrick. Huminga siya ng malalim, at sinabi na naiintindihan na niya ngayon. Sinabi niya sa lahat na maganda ang kanilang ginawa. Ang mga McLean ay nabawi ang lupain ng kanilang mga ninuno. At lahat ng ito, salamat sa pagsisikap ng lahat. Sinabi niya sa lahat na pinagpala siya na magkaroon siya ng mga basalyo tulad nila. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang lugar na ito ay narito upang kilalanin ang kanilang mga pagsisikap. Ngunit ito rin ay upang pahalagahan ng mga sundalong namatay sa proseso. Pagkatapos ay yumuko si Patrick. At sinabi na hindi niya kailanman malilimutan ang mga kabalyerong nagdala sa kanila dito. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbigay ng mga pangalan. At Reriner, Andreas, ang listahan ay nagpapatuloy. At hindi makapaniwala si Logan na naaalala ni Patrick ang bawat isa. Pagkatapos ay nakita niya si Patrick na mas humihigpit ang hawak sa kanyang espada habang binabanggit niya ang mga pangalan. Nang makita ito, ngumiti si Logan. Habang lumulubog ang araw, sinabi ni Patrick na iuukit niya ang mga pangalang ito sa kanyang puso upang maalala sila magpakailanman. Pagkatapos ay bumaling siya kay Logan. Sinasabi na tungkol sa mga pangyayaring darating. Mas mabuti na tanungin ang hinaharap ng mga McLean. Nang narinig ito, lumingon si Logan kay Patrick, gustong magsalita, ngunit naghintay siya. Tumango si Patrick kay Logan, at pinagpawisan si Logan, hindi sigurado kung ano ang sasabihin niya. Pagkatapos, tumabi si Logan sa kanyang ama. Nagsimula siyang magsalita, sinasabi sa lahat na sigurado siyang naintindihan na nilang lahat. Ngunit bumaba sila sa isang panahon ng kaguluhan. Sa sinabing ito, sasakay ang mga McLean sa hangin ng kaguluhan upang mas lalong tumaas. Pagkatapos, itinaas niya ang lock sa langit, hinihiling sa lahat na maging mga pakpak ng McLean. Narinig ito, isang sundalo ang sumigaw sa lahat upang sumaludo. Habang nakaturo ang espada ni Logan sa langit, inilagay ng lahat ang kanilang mga kamay sa kanilang mga puso, nagpupuri sa kaluwalhatian ng McLean. Sa kampo ng digmaan, hindi makapaniwala si Bifrost na nasakop ang kanyang kastilyo. Nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Pereda at Lentor. Sinabi ng lalaki kay Bifrost na bumagsak na ang kastilyo bago pa may padala ang mga puwersa ni Pereda. Hinahampas ang hangin, tinawag ni Bifrost si Lentor na isang hanggal.
Galit na galit si Bifrost, sinabi niyang babalik sila agad at dudurugin ang mga paa at kamay ng mga McLean. Doon dumating si Jordan Valtermin at sinabi kay Bifrost na hindi niya ito gagawin. Nagsimulang ipagtanggol ni Bifrost ang kanyang dahilan, sinasabing ang kanyang lupain, ang kanyang mismong tahanan, ay sinalakay ng mga barbaro, at tinanong niya si Valtermin kung bakit niya ipinipilit na huwag pumunta si Bifrost. Sinabi ni Valtermin kay Bifrost na ang mga puwersang ipinadala sa gitnang harapan sa magkabilang panig ay kasalukuyang halos magkapantay, at tinanong si Bifrost kung ano ang mangyayari kung aalisin niya ang kanyang mga puwersa sa oras na ito. Pagkatapos, tinanong niya si Bifrost kung sinasabi niya na ang kanyang mga lupain ay higit sa kanilang misyon. Sinabi ni Bifrost na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, at nagsimulang pawisan dahil sa takot. Pagkatapos, sinabi niya kay Valtermin na ang mga baliw na iyon ay binaliwala ang kanyang babala, at sinabi ni Jordan na siya mismo ang dudurog sa kanila. Matapos ang kanilang misyon, na tila hindi maintindihan ni Bifrost. Gayunpaman, bago iyon, magpapadala siya ng abiso na dapat silang sumali sa kanilang paksayon. Narinig ito, tinanong ni Bifrost kung bakit gagawin iyon ni Jordan. Sumagot siya na hihilahin niya ang mga McLean sa mga linya ng harapan at gagamitin sila bilang mga panangga sa bala. Dahil hindi sila magkakaroon ng karapatang tumanggi. Matapos maibigay ang abiso, nagsimulang tumawa si Logan sa pamamagitan ng communication channel. Sinabi niya sa dalawa na kung tatakutin nila ang mga McLean, wala silang ibang pagpipilian kundi suportahan ang unang prinsipe.